No sa Mayo ng 1945, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagwakas na nag-iwan ng isang nagwasak na tanawin. Ang Alemanya, ang pangunahing sanhi ng labanan, ay naiwang wasak. Ang populasyon nito ay nalugmok sa kaguluhan at gutom. Ngunit para sa milyon-milyong Aleman, lalo na yaong nasa silangang Europa, ang pagkatalo ay simula lamang ng isang bagyo at malupit na kabanata. Pinalayas sa kanilang mga tahanan, hinabol at dumanas ng walang awang paghihiganti, hinarap nila ang isang kapalaran na puno ng karahasan at pagkalugi. Ang pagpatay sa mga etnikong Aleman ay hindi isang biglaang gawa, kundi isang sistematikong proseso na tumama sa mga lalaki, babae at bata ng pantay-pantay. Mula sa mga pagpatay sa Königsberg hanggang sa walang katapusang pila ng mga napalayas sa silangang Prussia at Silesia, ang mga kwento ng mga nakaligtas ay naglalahad ng hindi maipaliwanag na pagdurusa. Paglabag sa karapatan, pagpatay at ang walang puknat na lamig ay sumabay sa mga komunidad na ito sa kanilang paglalakbay patungo sa pagpapatapon. Ito ay nagpapaisip sa atin. Ang wakas ba ng digmaan ay simula ng kapayapaan para sa lahat o nagdala ba ito ng mga bagong kalupitan? Gaano kalakas ang alon ng pighati at pagkawasak na sumunod sa digmaan? Paano nalagay ang Alemanya pagkatapos ng digmaan? Ang paglubog ng isang imperyo, ang Alemanyang wasak noong 1945. Noong Mayo ng 1945, ang walang pasubaling pagsuko ng Alemanya ang nagmarka ng wakas ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa. Subalit, sa halip na magdulot ng agarang ginhawa, ang makasaysayang sandaling ito ay naghatid ng ganap na pagbagsak ng Ikatlong Reich at simula ng isang panahon ng kaguluhan at paghihirap para sa mamamayang Aleman. Buong mga lungsod ang natabingi sa guho, nawasak ang infrastruktura at milyon-milyong sibilyan ang nawalan ng tirahan o napadpad sa mga lugar ng labanan. Ang bansa, na dating naging pangunahing lakas sa digmaan, ay humarap sa mga bunga ng kanilang malupit na pagkatalo. Ang pagbagsak ng rehimeng Nazi ay hindi naganap ng maayos. Ang mga linggo bago ang pagsuko ay puno ng takot at kaguluhan. Ang Berlin, ang puso ng politika at militar ng Alemanya, ay naging simbolo ng pagkalugmok. Ang huling labanan sa kabisera ay nag-iwan ng lungsod na lubusang winasak. Mahigit 80% ng mga gusali ay nagiba dahil sa pambobomba ng mga alyado at mabangis na labanan sa kalye sa pagitan ng pulang hukbo at mga puwersang Aleman. Ang mga larawang kinuha ng mga Soviet correspondent ay nagpapakita ng isang hindi kapanipaniwalang tanawin, mga kalye na puno ng mga guho, mga gusaling sunog at mga sibilyang naglalakad na walang malay. Ang epekto sa mga sibilyan ay lubhang nakapipinsala. Sa mga huling buwan ng digmaan, milyon-milyong tao ang nagtangkang tumakas mula sa mga lugar ng labanan, lalo na sa silangang Prussia, Pomerania at Silesia. Buong pamilya ay naglakbay ng desperado patungong kanluran, dala-dala ang kaunting kagamitang kanilang makakaya. Ipinakita ng mga deklasipikong dokumentong Soviet noong dekada 90 kung paano madalas salakayin ang mga hanay ng mga takas ng mga eroplano at tropang alyado na nag-iiwan ng daan-daang patay sa kanilang dinaraanan. Ayon sa isang nakaligtas, para bang ang langit at lupa ay laban sa amin. Bawat hakbang ay panganib. May mga inang karga-karga ang anak, ngunit hindi lahat ay nakarating sa huli. Kasabay nito, sa loob ng mga lungsod sa Alemanya, ang kakulangan ng pagkain at pagbagsak ng mga pangunahing serbisyo ay nagtulak sa milyon-milyong tao sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Dumami ang mga black market at marami ang napilitang magpalit ng mga personal na ari-arian para sa isang pirasong tinapay o kaunting karbon. Isang ulat ng International Red Cross noong 1946 ang nagdetalyado kung paano sa mga lungsod tulad ng Hamburg at Dresden, ang mga sibilyan ay nagpapalitan ng mga mahahalagang bagay para sa pagkain o panggatong. Ang gutom ay hindi lamang kalaban. Ang mga sakit na pinalala ng kakulangan sa sanitasyon at masiselang kalagayan ay mabilis na kumalat. Sa ilang kaso,
Ang tipus at disenterya ay umabot sa antas ng epidemya. Ang mga ospital, punong-puno at kulang sa kagamitan ay hindi kayang tugunan ang lahat ng apektado. Isang doktor na nagtrabaho sa Berlin matapos ang pagsuko ay sumulat sa kanyang tala-arawan. Araw-araw ay dumarami ang mga pasyente. May mga kababaihan at bata na ilang araw nang hindi kumakain. Ang kanilang mga katawan ay bahagya na lamang makakayanan ang isang simpleng impeksyon. Pakiramdam namin ay wala kaming magawa. Samantala sa mga lugar na okupado ng mga aliado, ang pagtrato sa mga Aleman ay nag-iba-iba. Sa silangan sa ilalim ng kontrol ng Pulang Hukbo, ang paghihiganti sa mga sibilyan ay madalas. Mga paglabag sa karapatan, pagnanakaw at biglaang pagpatay ay naging maitim na katotohanan para sa libu-libong Aleman. Bagaman hindi ito opisyal na pinahintulutan, ang mga panloob na dokumento ng NKVD ay nagpapakita na sa maraming pagkakataon ay ito ay pinabayaan bilang paraan ng paghihiganti sa mga kalupitan ng Nazi sa teritoryong Soviet. Isang testimonya na kinolekta ng mga Polish researcher ay naglalarawan kung paano nasaksihan ng isang babae mula sa Königsberg ang pagpatay sa kanyang kapitbahay na pinaratangan bilang miyembro ng SS nang walang ebidensya. Sa kanluran, sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano, Britano at Pranses, ang mga patakaran sa mga sibilyang Aleman ay medyo mas organisado. Gayunpaman, nanatiling mahigpit ang mga kalagayan. Nagpatupad ang mga alyadong awtoridad ng mahigpit na mga pagbabawal sa paggalaw at mga gawain ng lokal na populasyon habang isinasagawa ang pagbuwag sa mga istruktura ng rehimeng Nazi. Ang mga Aleman na karamihan ay walang pag-asa at pisikal na pagod ay humarap din sa kahihiyan ng pamumuhay sa ilalim ng okupasyon ng mga bansang nagapi sa kanila. Ang kaguluhang panlipunan ay nagresulta rin sa pagdami ng mga krimen sa loob ng Alemanya. Dahil sa pagbagsak ng sentral na awtoridad, ang mga pagnanakaw, pang-aabuso at iba pang marahas na gawain ay biglang dumami. Sa maraming lungsod, kinailangang mamagitan ang mga puwersang alyado upang maibalik ang kaayusan, bagaman limitado ang kanilang mga kakayahan. Isang British archive noong 1945 ang nagtala kung paano sa Hamburg, ang mga grupo ng sibilyan ay nagsimulang bumuo ng mga patrol para protektahan ang kanilang mga kapitbahayan, kadalasang naghahanap ng anumang magagamit na armas. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, may mga senyales ng pag-asa na unti-unting sumibol. Ang mga internasyonal na organisasyon tulad ng Red Cross at United Nations ay nagbigay ng tulong upang ipamahagi ang humanitarian aid. Ang mga pakete ng pagkain at gamot na galing sa ibang bansa ay nakapagligtas ng maraming buhay, kahit hindi ito sapat para sa lahat ng pangangailangan. Sa mga larawan noong panahong iyon, makikita ang mga batang taga-Berlin na nakapila para sa tinapay. Ang kanilang mga mukha ay may bakas ng pagod, ngunit may bahid ng ligaya sa posibilidad ng mainit na pagkain. Ang pagbagsak ng Third Reich ay naging wakas ng isang malupit na rehimen, ngunit naging simula rin ito ng matagalang pagdurusa para sa milyon-milyong Aleman. Ang mga guhong pisikal at emosyonal na iniwan ng digmaan ay naging tanawin ng isang madilim na kabanata kung saan ang laban para mabuhay ang nagtakda sa bawat aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Flucht und Vertreibung, ang pagtakas at pagpapatalsik ng milyon-milyon. Matapos ang pagsuko ng Alemanya noong 1945, nagsimulang maganap ang isa sa pinakamalaking krisis pangtao sa Europa. Mula 12 hanggang 14 na milyong etnikong Aleman ang pinalayas sa kanilang mga tahanan sa mga teritoryo ng silangang Europa tulad ng silangang Prussia, Silesia at Sudetes. Ang paglilikas na ito, na kilala bilang Flucht und Vertreibung, pagtakas at pagpapatalsik, ay kumakatawan sa isa sa pinakamalaking sapilitang paglilipat ng populasyon sa makabagong kasaysayan. Ang mga etnikong Aleman na itinuring na kolektibong responsable sa mga krimen ng Nazi
ay napilitang iwanan ang kanilang mga tahanan at hinarap ang karahasan, gutom at matinding kalagayan sa kanilang paglalakbay patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Ang pagpaplano ng mga pagpapatalsik na ito ay nagsimula bago pa matapos ang digmaan. Sa Potsdam Conference na ginanap noong Hulyo ng 1945, ang mga Allied powers ay sumang-ayon sa muling pag-aayos ng mga hangganan sa Europa na kinabibilangan ng paglilipat ng mga teritoryo mula sa Alemanya patungo sa Poland at Soviet Union. Ang muling pagdidisenyo ng teritoryo na ito ay nangangahulugan ng malawakang paglilipat ng mga populasyon ng Aleman na naninirahan sa mga lugar na iyon. Ang isang opisyal na dokumento na inilabas ng Allied Forces sa Potsdam ay nagbigay katwiran sa mga pagkilos na ito bilang kinakailangan upang matiyak ang kapayapaan sa hinaharap sa Europa, bagaman kinikilala nito na ang mga pagpapatalsik ay dapat isagawa sa paraang maayos at makatao. Gayunpaman, ang katotohanan ay naging lubhang naiiba. Sa mga teritoryong okupado ng pulang hukbo, isinagawa ang mga pagpapatalsik ng may kalupitan at kabilisan. Ang mga puwersang Soviet na sinuportahan ng mga lokal na milisya biglang sumalakay sa mga nayon at lungsod na tinitirhan ng mga Aleman na nagbibigay lamang ng napakaliit na oras sa mga pamilya para mag-impake ng kanilang mga ari-arian bago pilitin silang umalis. Isang deklasipikadong dokumentong Soviet noong 1988 ang naglalarawan kung paano pinapasakay ang mga Aleman sa mga bago ng tren na orihinal na idinisenyo para sa paghahatid ng hayop at ipinadala sa kanlurang Alemanya sa mga biyaheng inaabot ng ilang linggo. Ang mga kondisyon sa mga bagong ito ay hindi makatao, walang pamainit, hindi sapat ang bentilasyon at halos walang pagkain o tubig. Ang matinding lamig ng taglamig noong 1945 hanggang 1946 ay lalong nagpalala sa paghihirap ng mga napalayas. Sa silangang Prussia, libo-libong tao ang namatay sa lamig habang naglalakad ng malayo patungong kanluran. Ang mga larawang kinuha ng mga Soviet war correspondent ay nagpapakita ng walang katapusang hanay ng mga refugee kasama ang mga bata at matatanda na nagpupumilit na magpatuloy sa gitna ng niebe. Ang mga salaysay ng mga nakaligtas ay naglalarawan ng nakakabagbag damdaming eksena. Si Greta M., isang babaeng pinalayas mula sa Silesia kasama ang kanyang pamilya, ay naalala, "Ang aking ina ay may karga kong maliit na kapatid at ako naman ay humihila ng isang kareta na may laman ng aming mga ari-arian. Minsan kailangan naming iwanan ng ilang bagay para makapagpatuloy. Ang lamig ay hindi kayang tiisin, ngunit kung huminto ka, mamamatay ka." Bukod sa masamang panahon, ang mga napalayas ay hinarap din ng karahasan at pang-aabuso sa kanilang paglalakbay. Sa maraming pagkakataon, ang mga tren at grupo ng mga refugee ay inaatake ng mga lokal na milisya na naghihiganti sa mga kalupitan ng mga Nazi noong panahon ng okupasyon. Mga dokumentong Polish na natagpuan noong 1972 ay naglalarawan kung paano inaambush ng ilang grupo ang mga Aleman para nakawin ang kaunting ari-arian na kanilang dala. Sa silangang Prussia, may mga naitalang kaso ng mga refugee na pinatay ng walang paglilitis ng mga milisya sa akusasyon ng pakikipagtulungan sa rehimeng Nazi. Ang mga kababaihan at batang babae ay lalong naging vulnerable sa panahong ito. Ang mga ulat ng maramihang paglabag sa karapatan ng mga sundalo at milisya ay madalas makita sa mga testimonya ng panahon. Isang pagsisiyasat ng mga historiador na Aleman noong dekada 70 ang nagsiwalat na hindi bababa sa 2 milyong babaeng Aleman ang biktima ng karahasang sexual sa panahon ng mga pagpapatalsik na ito. Bagamat marami sa mga kwentong ito ay nanatiling lihim sa loob ng mga dekada, ang mga salaysay na nalantad ay nagpapakita ng malalim na psikolohikal at pisikal na epekto na naiwan sa mga nakaligtas. Para sa mga nakarating sa Alemanya, hindi naging mas mabuti ang kanilang kalagayan. Ang mga kampo ng mga refugee sa kanluran ay labis na puno
at walang sapat na pasilidad para sa biglaang pagdagsa ng mga napalayas. Ayon sa ulat ng International Red Cross noong 1947, sa ilang kampo ay nakatira ang mga pamilya sa pansamantalang baraks na naghihisasan sa maliit na espasyo kasama ang 12-dosenang tao. Patuloy na kumalat ang mga sakit at laganap ang malnutrisyon lalo na sa mga bata at matatanda. Ang pagdating ng mga refugee ay nagdulot din ng tensyon sa mga lugar na tumanggap sa kanila. Ang mga lokal na Aleman na nahihirapan na sa gitna ng bansang winasak ng digmaan ay itinuring ang mga napalayas bilang dagdag na pabigat. Sa ilang pagkakataon, naranasan ng mga refugee ang diskriminasyon at pagtanggi. Isang dokumento ng Bavarian government noong 1946 ang nagtala kung paano nagprotesta ang mga residente ng isang rural na bayan laban sa pagtatayo ng refugee camp sa kanilang lugar. Sa kabila ng mga paghihirap, unti-unting nagsimulang magtayo muli ng buhay ang mga napalayas. Ang ilan ay nakahanap ng trabaho sa pagsasaka o industriya, samantalang ang iba naman ay sinamantala ang mga oportunidad sa edukasyon na lumitaw sa mga sumunod na taon. Subalit, ang sugat ng pagpapatalsik ay nag-iwan ng hindi mapaparam na marka sa kanilang mga pamayanan. Ang mga alaala ng pagkawala ng tahanan, pagdurusa sa paglalakbay, at pakikibaka para mabuhay sa isang mapanghamong kapaligiran ay naipasa sa bawat henerasyon, naging bahagi ng pagkakakilanlan ng mga pinalayas na Aleman. Ang proseso ng pagpapatalsik, bagamat itinuring na makatarungan noong panahong iyon bilang hakbang para sa katatagan ng Europa, ay nagdulot ng hindi masukat na paghihirap sa milyon-milyong tao. Ang mga dokumento at patutuon na naipon sa paglipas ng mga dekada ay nagpapakita kung paano ang mga desisyong pampulitika na ginawa sa mga silid kumperensya ay nagkaroon ng malulupit na bunga sa buhay ng mga individual. Ang kabanatang ito ng kasaysayan ng Europa, bagamat hindi gaanong kilala kumpara sa ibang aspeto ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay nananatiling paalala ng malalalim na peklat na iniwan ng tunggalian. Ganting walang patawad ang mga pagpatay sa Königsberg, Breslau at iba pang lungsod. Ang pagbagsak ng Third Reich noong 1945 ay nagdulot ng malawakang paghihiganti sa silangang Europa na pangunahing nakatuon sa mga sibilyang Aleman. Sa mga lungsod tulad ng Königsberg, Breslau at iba pang lugar na dating nasa ilalim ng kontrol ng Nazi, ang mga tropa ng Red Army kasama ang mga lokal na milisya ay nagsagawa ng mga ganting puri na nagmarka ng isa sa pinakamadilim na kabanata ng wakas ng digmaan. Ang mga pagpatay na sinamahan ng walang piling karahasan, biglaang pagbitay at pang-aabuso ay nag-iwan ng malalim na sugat sa mga apektadong komunidad. Ang Königsberg, dating isa sa mga perlas ng kultura ng East Prussia, ay naging saksi ng malupit na pagbabago sa mga huling araw ng digmaan. Ang lungsod, na kinubkob ng Red Army sa loob ng ilang linggo, ay tuluyang bumagsak noong Abril 1945. Nang pumasok ang mga Soviet troops, natagpuan nila ang mga sibilyang gutom, pagod at desperado. Subalit para sa mga sundalong nagdanas ng kalupitan ng Nazi sa kanilang sariling teritoryo, walang puwang ang awa. Ipinakita ng mga deklasipikong Soviet archives noong 1992 kung paano isinagawa ang maramihang pagpatay sa mga lalaking pinaratangan, kadalasan ng walang ebidensya ng pakikipagtulungan sa rehimeng Nazi. Isang nakaligtas mula sa Königsberg na kinilalang si Helga L. ay nagpatotoo sa isang pakikipanayam noong 1950. Ang mga lalaki ay hinihila mula sa kanilang mga tahanan at pinapila sa kalye. Naririnig namin ang mga putok mula sa aming mga bintana, ngunit wala kaming magawa. Ito ay hindi katarungan. Ito ay pagpuksa. Ang karimlan ay hindi lamang limitado sa mga pagpatay. Ang malawakang pang-aabusong sexual na isinagawa ng mga tropang Soviet ay naging taktika ng teror na tumama sa kababaihan ng lahat ng edad. Sa Königsberg, tinatayang 10,000 kababaihan ang biktima ng karahasang sexual sa mga araw kasunod ng pagkubkob sa lungsod.
Isang dokumento mula sa NKVD ang nagbunyag na ang mga ganitong gawain, bagaman ipinagbabawal sa opisyal na kaparaanan, ay kadalasang pinapabayaan ng mga matataas na opisyal na itinuturing itong hindi maiiwasang bunga ng digmaan. Ang pisikal at psikolohikal na epekto ng mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng hindi mapaparamang mga peklat sa mga biktima, na karamihan ay hindi kailanman nakatangging magsalita ng hayagan tungkol sa kanilang mga karanasan. Ang Breslau, isa pang mahalagang lungsod sa Silesia, ay dumanas ng katulad na kapalaran. Sa loob ng ilang buwan, ang lungsod ay naging tagpuan ng mabangis na labanan habang pinipilit ng mga puwersang Aleman na pigilan ang pagsulong ng Soviet. Nang tuluyang bumagsak ito noong Mayo 1945, agad na nagsimula ang paghihiganti sa mga sibilyan. Ayon sa mga dokumentong Polish na natagpuan noong dekada 1970, sistematikong ninakaw ng mga tropang Soviet ang ari-arian sa lungsod. Winasak ang mga tahanan at pinatay ang mga sibilyang pinaghihinalaang miyembro ng Nazi Party. Sa isa sa pinakamatinding salaysay, isang pamilyang nagtago sa isang simbahan ay hinila sa labas at pinagbabaril sa harap ng publiko. Isang Polish witness na nakasaksi sa pangyayari ang nagpahayag makalipas ang mga taon. Meron silang hindi mapigilang galit, hindi nila pinagkaiba ang may sala at inosente. Para sa kanila, lahat ng Aleman ay may kasalanan. Sa parehong mga kaso, Königsberg at Breslau, ang mga paghihiganti ay hindi lamang galing sa mga tropang Soviet. Ang mga milisyang lokal na binubuo sa maraming pagkakataon ng mga sibilyan na nagdusa sa ilalim ng okupasyong Nazi ay sumali sa mga gawaing karahasan. Ang mga milisyang ito, armado ng mga kutsilyo, baril at mga pansamantalang kagamitan, ay nagsagawa ng mga pampublikong pagpatay at pagnanakaw, na lalo pang nagpaalab sa kaguluhan. Sa Königsberg, isang archive na natuklasan noong 1975 ay naglalarawan kung paano sinunog ng buhay ng isang grupo ng mga milisyan ang isang negosyanteng Aleman na inakusahan ng pagdulog sa kanyang mga kapitbahay noong rehimeng Nazi. Sa ibang mga lugar tulad ng Nemmersdorf sa silangang Prussia, ang mga pagpatay ay umabot sa mas malaking sukat. Ang Nemmersdorf ay isa sa mga unang nayon ng Alemanya na nasakop ng Pulang Hukbo noong Oktubre ng 1944 at ang mga kalupitan na ginawa doon ay naging simbolo ng teror na darating. Ang mga patutuo ng mga saksi at mga larawang kinuha ng mga sundalong Aleman ay nagpapakita ng 12-12 ng sibilyan, kasama ang mga bata at matatanda na pinatay ng walang pormal na paglilitis. Bagaman ang eksaktong mga pangyayari ng mga pagpatay na ito ay patuloy na pinagtatalunan sa kasaysayan, ang mga ebidensya ay nagmumungkahi na ang mga gawaing karahasan ay malawakan at sinadya. Ang psikolohikal na epekto ng mga masakher na ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga nakaligtas. Marami sa kanila, dahil sa hindi kayang tiising trauma, ay piniling manahimik, samantalang ang iba ay nagtangkang buuin muli ang kanilang buhay sa gitna ng kaguluhan. Isang psikolohikal na ulat noong 1948 ang naglalarawan kung paano ang mga babaeng biktima ng maramihang paghahasa sa Königsberg ay nagkaroon ng matinding depresyon at mga karamdaman sa pagkabalisa, habang ang mga batang nasaksihan ang mga pagpatay ay nagpakita ng mga sintomas ng malubhang post-traumatic stress disorder. Bagaman malawak ang saklaw ng mga pangyayaring ito, limitado ang opisyal na dokumentasyon. Ang mga Allied powers na nag-aalala sa pagpapanatili ng katatagan pagkatapos ng digmaan ay minaliit ang mga balita tungkol sa mga masaker at pang-aabuso. Gayunpaman, sa mga sumunod na taon, ang mga patutuo ng mga nakaligtas at ang mga declassified na archive ay nagsimulang maglantad sa tunay na lawak ng mga paghihiganti. Isang archive ng Alemanya na natagpuan noong 1987 ay naglalaman ng listahan ng mahigit 10,000 pangalan ng mga sibilyang nawala noong mga paghihiganti sa silangang Prussia, na marami sa kanila ay hindi na natagpuan. Ang legasiya ng mga masaker na ito
ay isang malungkot na paalala kung paano ang pagtatapos ng digmaan ay hindi nagdala ng kapayapaan para sa lahat. Para sa mga Aleman sa Königsberg, Breslau at iba pang lungsod sa silangan, ang pagkatalo ay naging isang bagong yugto ng paghihirap na patuloy na nagmarka sa buong henerasyon. Pangunahing parusa, ang doktrina ng pananagutang Aleman. Ang doktrina ng kolektibong parusa na ipinataw sa mga Aleman pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay batay sa ideya na ang buong populasyon ay may pananagutan sa mas malaki o mas maliit na antas sa mga kalupitan na ginawa ng rehimeng Nazi. Ang pananaw na ito ay hindi lamang itinaguyod ng mga Allied powers, kundi malawakang tinanggap din ng mga bansang nagdusa sa ilalim ng okupasyong Aleman. Mula sa malawakang pagpapatalsik hanggang sa sapilitang paggawa at direktang paghihiganti, ang doktrinang ito ay humubog sa mga patakaran pagkatapos ng digmaan at nag-iwan ng legasiya ng paghihirap na tumatak sa milyon-milyong tao. Sa mga kasunduang napagkasunduan sa Potsdam Conference noong Hulyo ng 1945, tinalakay ng mga Allied powers kung paano haharapin ang pagbagsak ng Alemanya. Bukod sa teritorial na paghahati at demilitarisasyon, tinalakay din nila ang usapin ng pananagutang Aleman. Isang opisyal na dokumento na inilabas pagkatapos ng kumperensya ang nagtatag na ang mga Aleman ay dapat managot sa mga krimen sa digmaan at mga kalupitan na ginawa noong panahon ng okupasyong Nazi. Bagaman ang pamamaraang ito ay unang inilaan para sa mga lider ng rehimen, mabilis itong pinalawak upang isama ang buong populasyon ng Alemanya, lalo na sa mga lugar na sinakop ng Unyong Sobyet at Poland. Sa mga teritoryo sa silangan, ang doktrina ng kolektibong pananagutan ay ipinatupad ng partikular na mahigpit. Ang malawakang pagpapatalsik sa mga etnikong Aleman mula sa East Prussia, Silesia at Sudetes ay hindi lamang itinuring bilang hakbang pangseguridad, kundi pati na rin bilang parusa sa mga krimen ng Third Reich. Ipinakita ng mga declassified na Polish archives noong 1971 na inirasyon ng mga lokal na autoridad ang mga pagpapatalsik na ito bilang paraan upang linisin ang kanilang mga teritoryo mula sa anumang impluensyang Aleman at tiyaking hindi na muling magamit ang mga ito bilang plataporma para sa pagsalakay. Sa maraming kaso, ang ganitong pag-iisip ay nagresulta sa mga gawaing walang pinipiling karahasan laban sa mga sibilyang Aleman. Isang ulat ng NKVD na may petsang Setyembre ng 1945 ang naglalarawan kung paano ang mga tropang Sobyet sa pag-okupa sa mga nayon ng Silesia ay nagsasagawa ng malawakang pag-aresto at deportasyon batay lamang sa nasyonalidad ng mga residente. Ang mga lalaki ay ipinadala sa sapilitang paggawa, samantalang ang mga babae at bata ay pinalaya sa kanilang mga tahanan ng walang babala. Ang mga pagpapatalsik na ito na isinagawa ng hindi isinasaalang-alang ang mga kondisyon ng panahon o kalusugan ng mga pinatalsik ay nagresulta sa libu-libong pagkamatay dahil sa gutom, lamig at sakit. Ang konsepto ng kolektibong pananagutan ay ginamit din para bigyang katwiran ang sapilitang paggawa na ipinataw sa milyon-milyong Aleman pagkatapos ng digmaan. Sa Unyong Sobyet, libu-libong sibilyang Aleman ang ipinadala sa mga gulag at kampo ng paggawa sa malalayong rehiyon. Ang mga taong ito, karamihan ay walang direktang koneksyon sa rehimeng Nazi, ay pinilit na magtrabaho sa ilalim ng brutal na mga kondisyon. Isang declassified na Soviet archive noong 1974 ang naglalarawan kung paano buong grupo ng mga lalaki at babae mula sa Königsberg ay dinala sa Siberia para magtrabaho sa pagtatayo ng mga kalsada at minahan ng karbon. Ang mga antas ng pagkamatay sa mga kampong ito ay nakakabahala, na may ilang ulat na nagsasabing mahigit 30% ng mga bilanggo ang namatay sa unang 2 taon. Ang epekto ng patakarang ito ay lalong nakita sa mga etnikong komunidad ng Aleman na naninirahan sa labas ng hangganan ng Reich. Sa Sudetes, halimbawa, mahigit 2 milyong Aleman ang pinalayas sa kanilang mga tahanan pagkatapos ng digmaan.
Ang mga autoridad ng Czechoslovakia na sinusuportahan ng mga kasunduan sa Potsdam ay sistematikong nagsagawa ng mga pagpapatalsik na ito. Sa ilang kaso, ang mga residente ay pinilit na umalis sa loob lamang ng ilang oras na iiwan ang lahat ng kanilang ari-arian. Isang testimonyo na naitala noong mga taon 50 ay naglalarawan kung paano isang pamilyang Sudeten ay pinilit na lisanin ang kanilang tahanan sa ilalim ng banta ng pagpatay. Binigyan kami ng isang oras para mag-impake. Dinala kami ng mga sundalo sa gilid ng baryo at sinabihan kaming huwag nang bumalik. Iniwan namin ang lahat, pati ang mga larawan ng aming mga lolo't lola. Para bang hindi kami nag-exist kailanman. Sa Poland, ang konsepto ng kolektibong pananagutan ay ginamit upang bigyang katwiran ang pagsamsam sa mga ari-arian ng mga Aleman. Isang kautusang pampamahalaan noong 1945 ang nagpahintulot sa pag-agaw ng mga lupa at ari-arian ng sinumang kinilalang Aleman, anuman ang koneksyon nila sa rehimeng Nazi. Ang mga ari-ariang ito ay ipinamahagi sa mga Polakong nawalan ng tahanan dahil sa digmaan na lumikha ng tensyon sa pagitan ng mga lokal na komunidad at mga natitirang Aleman. Ang pagtrato sa mga bilanggong digmaang Aleman ay nagpakita rin ng doktrina ng kolektibong parusa. Bagaman ginagarantiya ng mga internasyonal na kumbensyon ang ilang karapatan ng mga bilanggo, sa maraming kaso ay hindi sinunod ang mga patakarang ito. Sa mga kampong Sobyet, ang mga bilanggo ay dumaan sa malupit na pagtatanong at sa pilitang paggawa na halos walang sapat na supply para mabuhay. Isang ulat ng NKVD ang nagbanggit na sa ilang kampo, ang mga bilanggo ay ginagamit bilang halimbawa para disiplinahin ng iba na nagdurusa ng matinding pisikal na parusa para sa maliliit na paglabag. Ang ideolohikal na pagbibigay katwiran sa mga patakarang ito ay malalim na nakaukit sa trauma dulot ng mga kalupitang Nazi. Ang mga bansang nagdusa sa ilalim ng okupasyong Aleman ay itinuring ang mga paghihiganting ito bilang anyo ng makasaysayang katarungan. Ngunit para sa mga sibilyang Aleman na naging target ng mga patakarang ito, ang epekto ay nagdulot ng malawakang paghihirap. Isang ulat ng International Red Cross noong 1946 ang naglalarawan kung paano ang mga displaced na Aleman sa mga refugee camp ay humarap sa matinding kalagayan na may mataas na antas ng malnutrisyon at sakit. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, ang opisyal na salaysay sa maraming bansa ay nagturing sa mga pagkilos na ito bilang kinakailangan para matiyak ang katatagan pagkatapos ng digmaan. Ang mga lider ng Allied na alam ang mga internasyonal na kritika ay madalas naglihim sa mga ulat ng pang-aabuso at mas binigyang diin ang mga nagawang pagsasaayos. Gayunpaman, ang mga declassified na archive at mga pahayag ng mga biktima ay unti-unting naglantad sa tunay na lawak ng patakarang ito na tumutulig sa mga opisyal na salaysay. Ang doktrina ng kolektibong parusa ay nag-iwan ng masalimuot na pamana, bagamat ito'y itinuring na paraan ng pagganti sa mga krimen ng Third Reich. Nagresulta rin ito sa malawakang paghihirap para sa milyon-milyong taong walang direktang kinalaman sa mga pangyayaring nagdulot ng digmaan. Para sa mga Alemanang nakaligtas sa panahong ito, ang mga pisikal at emosyonal na peklat ay malalim at ang mga kwento ng mga karanasang ito ay ipinasa sa bawat henerasyon. Tinitiyak na ang mga pangyayaring ito ay hindi malilimutan. Ang mga anino ng gulag, mga Aleman sa mga kampo ng sapilitang paggawa. Nang sumuko ang Alemanya noong 1945, naharap ang Unyong Sobyet sa hamon ng pagbuo muli ng isang bansang winasak ng digmaan. Para dito ginamit nila ang isang mapagkukunan ng lakas paggawa na itinuring nila bilang parehong resurso at parusa. Ang mga sibilyan at bilanggong digmaang Aleman na nahuli. Libu-libong lalaki, babae at kabataan ang ipinadala sa mga gulag, ang malawak na sistema ng sapilitang paggawa ng Sobyet kung saan ang mga hindi makataong kalagayan at pagsasamantala ang naging kanilang bagong katotohanan. Nagsimula ang pagdadala ng mga bilanggong ito makalipas lamang ang pagsuko ng Alemanya. Ipinakikita ng mga dokumento ng NKVD na binuksan noong 1971
na libu-libong sibilyan ang inaresto sa mga teritoryong sinakop ng Pulang Hukbo at itinuring bilang potensyal na mga kolaborador o maaaring ilipat na mga manggagawa. Marami sa mga individual na ito ay walang koneksyon sa rehimeng Nazi, ngunit ang kanilang nasyonalidad at pagiging kapaki-pakinabang bilang manggagawa ang ginawa silang target. Mula sa Königsberg, Silesia at Silangang Prussia, sila ay dinala sa mga bagon ng tren patungo sa malalayong rehiyon ng Siberia, Caucasus at Gitnang Asya. Ang mga paglalakbay ay maaaring tumagal ng mga linggo at ang mga bagon ay walang bentilasyon, pag-init o mga pangunahing pangangailangan. Isang testimonyo ng isang bilanggong Aleman na nahuli sa Königsberg ang naglalarawan ng mga kondisyon ng isa sa mga paglilipat na ito. Kami ay pinagsisiksik sa mga bagon na parang mga hayop. Halos walang espasyo para gumalaw at ang hangin ay naging hindi na mahinga. Karamihan sa amin ay walang ideya kung saan kami dadalhin. Alam lang namin na ang biyahe ay walang katapusan. Pagdating sa mga gulag, ang mga bilanggo ay dumadaan sa mahigpit na proseso ng pagrehistro. Kinukumpiska ang kanilang mga pag-aari, binibigyan sila ng numero at pinagkakalooban ng sirang at hindi angkop na damit para sa matinding klima. Ang mga baraks na kanilang tinitirhan ay gawa sa kahoy na walang insulasyon, na nagbibigay ng kaunting proteksyon laban sa temperatura na bumababa sa ilalim ng zero. Sa panahon ng taglamig, ang matinding lamig ay kasabay ng kakulangan ng pagkain at angkop na damit na nagdudulot ng mga sakit na madalas at kadalasang nakamamatay. Ang pang-araw-araw na trabaho ay nakakapagod at dinisenyo upang pataasin ang produksyon ng walang pag-aalala sa kalagayan ng mga bilanggo. Sa mga gulag ng Siberia, maraming Aleman ang nagtrabaho sa mga minahan ng karbon at metal, naghuhukay ng mga tunel sa mapanganib na kalagayan at walang kagamitang pangkaligtasan. Ang iba ay ipinadala sa pagtutroso sa mga rehiyon na puno ng kagubatan, humaharap sa 14 na oras na trabaho gamit ang mga payak na kasangkapan. Sa isang ulat ng NKVD noong 1947 na itala ang hindi bababa sa 500 pagkamatay sa iisang kampo dahil sa mga aksidente sa trabaho. Ang gutom ay palaging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga bilanggo. Ang mga rasyon ay binubuo ng itim na tinapay, malabnaw na sopas at paminsan-minsang tuyong isda. Ang mga porsyon na ito ay hindi sapat para sa mga lalaki at babaeng gumagawa ng mabibigat na pisikal na trabaho na nagresulta sa matinding malnutrition. Isang Soviet archive ang nagbabanggit na ang mga bilanggong hindi umabot sa daily work quota ay pinarurusahan sa pamamagitan ng pagbabawas ng kanilang rasyon, na lumikha ng nakamamatay na siklo ng kahinaan at parusa. Sa ilang mga kampo, ang mga bilanggong Aleman ay naging biktima ng mga eksperimento sa bagong uri ng pagsasamantala sa paggawa. Isang ulat na natuklasan noong 1988 ang naglalarawan kung paanong isinagawa ang mga pagsubok sa ilang mga gulag upang matukoy ang pisikal na limitasyon ng mga sapilitang manggagawa. Kabilang sa mga gawaing ito ang unti-unting pagtaas ng mga kota sa trabaho at sabay na pagbabawas ng mga rasyon na nagresulta sa mataas na bilang ng mga namamatay. Sa kabila ng matinding kalagayan, ang ilang bilanggo ay nagawang manatiling matatag at mabuhay sa pamamagitan ng talino at pagkakaisa. Nabuo ang mga lihim na network sa loob ng mga kampo kung saan nagbabahagian ang mga bilanggo ng pagkain, mga tip sa pagpapatuloy ng buhay at maging mga gamot. Sa isang gulag sa Kazakhstan, isang grupo ng mga bilanggong Aleman ay nag-organisa ng sistema ng barter gamit ang maliliit na personal na gamit bilang pambayad para makakuha ng karagdagang pagkain o mainit na damit. Mahigpit ang pagbabantay sa mga gulag at ang mga pagtatangkang tumakas ay pinarurusahan ng walang awa. Isang ulat mula sa kampo sa Siberia ang naglalarawan kung paano noong 1946, isang grupo ng 6 na bilanggong Aleman ang nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng pagtawid sa kagubatan sa gitna ng taglamig. Nahuli sila ilang kilometro lamang mula sa kampo at pinatay ng publiko bilang babala sa iba. Isang saksi ng pangyayaring ito ang nagpahayag,
Inilagay sila sa harapan namin at pinagbabaril ng walang babala. Gusto nilang ipaintindi sa amin na walang pagtakas. Bukod sa sapilitang paggawa, ang mga bilanggo ay dumadaan din sa regular na pagtatanong. Layunin ng mga autoridad ng Soviet na kumuha ng impormasyon tungkol sa mga operasyong Nazi, krimen sa digmaan at posibleng mga sabwatan. Madalas na isinasagawa ang mga pagtatanong na ito sa pamamagitan ng pagpapahirap, kasama ang mga pamamaraan tulad ng pagpigil sa tulog, pananakit, at paglantad sa lamig. Sa isang testimonyong kinolekta ng mga historiador na Aleman, inilarawan ng isang bilanggo kung paano siya pinilit na tumayo ng walang sapatos sa niyog ng ilang oras habang siya ay itinatanong. Nang mamatay si Stalin noong 1953, unti-unting nagbago ang kalagayan sa mga gulag. Ang mga patakaran ng destalinisasyon na ipinatupad ni Nikita Khrushchev ay nagdulot ng paunti-unting paglaya sa maraming bilanggo, kasama na ang mga Aleman. Gayunpaman, sa panahong iyon, libo-libo na ang namatay at ang mga nakaligtas ay bumalik sa kanilang tahanang may pisikal at emosyonal na mga bakas ng kanilang karanasan. Ang mga archive at testimonyo ng mga bilanggong Aleman sa mga gulag ay naglalahad ng nakakagulat na salaysay kung paano ginamit ng mga patakarang Sobyet ang sapilitang paggawa bilang kasangkapan ng parusa at pagpapanumbalik. Para sa mga nakaranas nito, ang alaala ng mga taon sa mga kampo ay naging simbolo ng kalupitan ng panahon, pagkatapos ng digmaan at paalala sa mga komplikadong moral na usapin ng isang mundong naghahanap ng katarungan matapos ang pinakamapinsalang labanan sa kasaysayan. Mga nawalang teritoryo, ang pagbabago sa silangang Europa. Ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa mapa ng silangang Europa. Ang malawakang pagpapatalsik sa mga etnikong Aleman, sa pilitang paglilipat ng populasyon at muling pag-aayos ng teritoryo ay nagbagong anyo sa mga hangganan na nagpawi sa kulturang Aleman at pamana ng tao na umiral sa loob ng maraming siglo sa maraming rehiyon. Bagaman itinaguyod bilang hakbang para matiyak ang kapayapaan sa hinaharap, ang prosesong ito ay nagdulot ng hindi mabilang na pinsala sa tao at kultura. Sa mga kasunduang napagkasunduan sa Potsdam Conference noong 1945, nagpasya ang mga Allied powers na ilipat ang malalaking bahagi ng teritoryong Aleman sa Poland at Unyong Sobyet. Ang East Prussia, Pomerania at Silesia ay hinati sa dalawang bansang ito, samantalang ang Sudetes ay naging bahagi ng Czechoslovakia. Upang patatagin ang bagong distribusyong ito, ang mga populasyon ng Aleman na naninirahan sa mga lugar na ito ay sistematikong pinalayas. Isang ulat ng pamahalaang Polish noong 1946 ang nagbigay katwiran sa mga pagkilos na ito bilang paraan upang matiyak na ang banta ng Aleman ay hindi na muling babangon sa hinaharap. Sa East Prussia, isang rehiyon na naging sentro ng kulturang Aleman at politika sa loob ng maraming siglo, ang pagbabago ay naging biglaan at radikal. Kilala sa magagandang tanawin at mayamang kasaysayan, ang lugar na ito ay hinati sa pagitan ng Poland at Unyong Sobyet. Ang Königsberg, ang dating kabisera, ay pinalitan ng pangalan bilang Kaliningrad at ganap na naging Sobyet. Ang mga declassified na Soviet archives noong dekada 90 ay naglalahad ng sadyang kampanya ng mga autoridad upang burahin ang lahat ng bakas ng nakaraang Aleman, mula sa pagsira ng mga makasaysayang monumento hanggang sa sapilitang paglilipat ng mga natitirang Aleman. Sa isa sa mga dokumentong ito, isang opisyal ng Sobyet ang sumulat, "Ang Kaliningrad ay dapat maging simbolo ng bagong kaayusan. Walang puwang para sa mga guho ng pasismo dito." Ang mga lungsod na dating puso ng kulturang Aleman ay naging mga bagong sentro ng pambansang pagkakakilanlan. Sa Silesia, ang Breslau ay pinalitan ng pangalan bilang Rosław at pinanahanan ng mga Polakong pinalayas mula sa silangang teritoryo na nawala sa Poland para sa Unyong Sobyet. Ang malawakang palitan ng populasyon ay lumikha ng tensyon, habang marami sa mga bagong dating ay nahirapang umangkop sa hindi pamilyar na kapaligiran, samantalang ang mga bakas ng pinalayas na populasyon ng Aleman ay nanatiling makikita.
Isang ulat ng Poland noong 1947 ang nagtala kung paano pinalitan o winasak ang mga pangalan ng kalye, simbahan at sementeryong Aleman bilang pagsisikap na burahin ang alaala ng nakaraan. Sa Sudetes, ang pagpapatalsik sa mga etnikong Aleman ay partikular na sistematiko. Ang bulubunduking rehiyon na ito, na tahanan ng mahigit 3 milyong Aleman bago ang digmaan, ay ganap na nawala ng populasyon sa loob lamang ng ilang taon. Ang mga inabandonang ari-arian ay kinumpiska ng Estado ng Czechoslovakia at ipinamahagi sa mga bagong residente. Gayunpaman, marami sa mga gusaling ito, kabilang ang mga bukid at pabrika, ay naging mga guho dahil sa kakulangan ng karanasan ng mga bagong naninirahan sa pagpapanatili ng mga ito. Isang testimonyong kinolekta noong dekada 50 ng isang Czechoslovak historian ay naglalarawan kung paano naghirap ang isang pamilyang Polish bagong dating sa Sudetes na umangkop sa isang kapaligirang itinuturing nilang banyaga. Parang lahat dito ay may bakas ng mga dating nanirahan. Para bang nandito pa rin ang mga Aleman kahit na wala na sila. Ang paglaho ng kulturang Aleman sa silangang Europa marahil ang isa sa pinakamalungkot na aspeto ng pagbabagong ito. Sa loob ng maraming siglo, ang mga komunidad na ito ay naging malaking ambag sa arkitektura, musika, panitikan at mga lokal na tradisyon. Sa kanilang pagpapatalsik, nawala ang isang pamana na naging bahagi ng kasaysayan ng Europa. Sa Königsberg, halimbawa, ang katedral na nakaligtas sa daang taon ng digmaan at pagbabago sa politika ay malubhang nasira noong mga bombahan at pinabayaan sa loob ng mga dekada hanggang sa muling itayo ito noong dekada 80, hindi bilang simbolong Aleman kundi bilang isang Soviet monument. Bukod sa mga pagbabagong pangkultura at panlupain, ang epekto sa tao ng mga transformasyong ito ay napakalaki. Ang mga pinalayas na Aleman ay hindi lamang nawala ng tahanan, kundi dumanas din ng trauma sa pagkahiwalay sa lupang kinagisnan ng kanilang mga ninuno. Marami ang namatay sa mga sapilitang paglilipat, samantalang ang iba ay nagtapon ng maraming taon sa mga kampo ng mga refugee sa kanlurang Alemanya, harap ang diskriminasyon at kahirapan. Isang ulat ng International Red Cross noong 1948 ang naglalarawan kung paano libu-libong batang Aleman sa mga kampong ito ay nagdusa sa malnutrisyon at sakit, habang ang kanilang mga magulang ay nagpupumilit makahanap ng trabaho at muling buuin ang kanilang buhay. Ang epekto ng mga pagpapatalsik na ito ay hindi lamang naramdaman ng mga Aleman. Ang mga bansang tumanggap ng mga teritoryo ay humarap din sa malalaking hamon. Sa Poland, ang muling pagpopook sa East Prussia at Silesia ay naging magulong proseso dahil ang mga bagong lipat ay walang karanasan sa lokal na pagsasaka at industriya. Mga tala ng Poland ay nagbabanggit kung paano maraming nayon ang naiwan dahil sa kawalan ng kakayahan ng mga bagong residente na umangkop. Sa Czechoslovakia, ang paglaho ng mga etnikong Aleman ay nag-iwan ng puwang sa ekonomiya at lipunan, lalo na sa mga kanayunan. Sa kabila ng mga pagsisikap na burahin ang nakaraang Aleman, ang mga bakas ng kasaysayang ito ay nananatiling makikita sa maraming bahagi ng silangang Europa. Sa Kaliningrad, ang mga labi ng mga kuta ng Prussia at mga nakalimutang sementeryo ay tahimik na saksi sa dating paghahari ng kulturang Aleman sa rehiyon. Sa Wrocław, ang mga simbahan at gusaling may estilong Gothic ay patuloy na nagpapaalala ng nakaraang Breslau. Maging sa Sudetes, ang mga guho ng inabandunang nayong Aleman ay nagkukuwento ng isang pamayanang naglaho sa loob lamang ng ilang taon. Ang pagbabagong naganap sa silangang Europa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay isang masalimuot na proseso na nag-iwan ng malalim at pangmatagalang epekto sa mga tao at lugar na naapektuhan. Alaala at katahimikan, ang nakatagong kasaysayan ng mga biktimang Aleman. Ang kasaysayan ng mga biktimang Aleman pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay naging, sa loob ng maraming dekada, isang mahirap at halos hindi na pag-uusapang paksa. Habang ang mga krimen ng rehimeng Nazi ang naging pangunahing pokus ng kolektibong memorya ng mundo,
Ang mga karanasan ng milyon-milyong Aleman na dumaan sa pagpapatalsik, paghihiganti at pang-aabuso ay nabaon sa limot. Ang nangingibabaw na salaysay na nakatuon sa katarungan para sa mga biktima ng nasismo ay nag-iwan ng kaunting espasyo upang kilalanin ang paghihirap ng mga taong, bagamat Aleman, ay hindi direktang kasangkot sa mga krimen ng rehimen. Pagkatapos ng digmaan, ang mga testimonyo ng mga pinalayas at nakaligtas sa paghihiganti ay tinanggap ng may pagwawalang bahala o pagtanggi. Sa kanlurang Alemanya, ang atensyon ay nakatuon sa muling pagbuo at pagdistansya sa nakaraang Nazi, samantalang sa silangang Alemanya, sa ilalim ng impluwensya ng Soviet, ang mga opisyal na salaysay ay minaliit ang paghihirap ng mga Aleman upang bigyang diin ang mga kalupitan ng Nazi laban sa ibang bansa. Ang mga declassified na archive noong dekada 80 ay nagbunyag na itinuring ng mga autoridad ng East Germany ang pagkilala sa mga biktimang Aleman bilang banta sa sosyalistang salaysay na nagbibigay katwiran sa mga aksyon ng pulang hukbo sa silangang Europa. Ang sapilitang katahimikan ay hindi lamang politikal kundi panlipunan din. Sa maraming kaso, ang mga nakaligtas mismo ang pumiling hindi magsalita tungkol sa kanilang mga karanasan. Para sa mga babaeng nakaranas ng sexual na karahasan, ang stigma ay hindi kayang lagpasan. Isang pag-aaral noong dekada 90 ang nagtala kung paano maraming nakaligtas ang hindi kailanman nagbahagi ng kanilang mga kwento kahit sa sariling pamilya dahil sa takot sa pagtanggi. Isang babaeng nagngangalang Marta G. sa kanyang huling taon ng buhay ay nagpahayag, "Pinili kong manahimik. Ayokong tingnan ako ng aking mga anak nang may awa o maramdaman nila ang kahihiyan sa nangyari sa akin." Sa mga taon pagkatapos ng muling pag-iisa ng Alemanya, nagsimula ang isang mabagal na proseso ng pagkilala. Ang mga dokumentaryo, libro at eksibisyon ay unang naglantad sa publiko ng paghihirap ng mga pinalayas na Aleman at biktima ng paghihiganti. Gayunpaman, ang pagkilalang ito ay tinanggap ng ilang sektor ng may pagtutol na nangangatwirang ang pagtutok sa mga biktimang ito ay maaaring magpahina sa bigat ng mga krimeng Nazi. Ipinakikita ng mga kamakailan lamang na declassified na archive sa Poland na kahit noong dekada 2000 may pagtutol pa rin sa pagsasaliksik tungkol sa malawakang pagpapatalsik sa Silesia at silangang Prussia. Sa kabila ng mga balakid na ito, unti-unting naitatag ang alaala ng mga biktimang Aleman. Ang mga samahan ng mga pinalayas at nakaligtas ay nagtagumpay sa pagtatayo ng mga memorial at pagsusulong ng akademikong pananaliksik upang idokumento ang mga karanasan ng kanilang komunidad. Sa Königsberg, ngayoy Kaliningrad, isang maliit na bantayog ang nagpapaalala sa mga Aleman na namatay sa panahon ng ebakwasyon at paghihiganti. Sa Sudetes, ang mga guho ng inabandunang simbahan at sementeryo ay naitayo muli bilang mga makasaysayang pook na nagsisilbing tagapag-ingat ng alaala sa isang pamayanang naglaho. Patuloy na nananatiling kontrobersyal ang kasaysayan ng mga biktimang ito, ngunit mahalaga ang pagkilala sa kanila upang maunawaan ang pagiging masalimuot ng mga pangyayaring sumunod sa digmaan. Nasa kabila ng mga payak na salaysay, ang mga kwentong ito ay naghahatid ng mas malalim na pag-unawa kung paano ang digmaan at ang mga epekto nito ay tumama sa lahat, anuman ang kanilang nasyonalidad o pagkiling sa politika. Ang pagpatay sa lahi at mga paghihiganti laban sa mga Aleman pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay kumakatawan sa isang madilim at hindi gaanong kilalang kabanata ng kasaysayang Europeo. Milyon-milyong sibilyan na ang tanging koneksyon sa Third Reich ay ang kanilang nasyonalidad ay dumanas ng pagpapatalsik, pang-aabuso at lubos na pagkawala ng kanilang mga tahanan. Ang mga pangyayaring ito, bagamat itinuring noong panahong iyon bilang mga hakbang pangseguridad at pangkasaysayang pagtutuwid, ay nag-iwan ng bakas ng paghihirap na tumatak sa buong henerasyon. Ang pagkilala sa mga biktimang ito ay naging isang mabagal na proseso na hinadlangan ng mga pampulitika at panlipunang naratibo na nagbigay prioridad sa ibang mga adyenda. Gayunpaman, ang kanilang alaala ay mahalaga
para maunawaan ang lawak ng epekto ng digmaan sa sangkatauhan. Ang sapilitang pagpapatalsik, mga masaker at paghihiganti ay hindi lamang muling nagtakda ng mga hangganan ng Europa, kundi nagbago rin ng permanente ang kultural at panlipunang balangkas ng buong rehiyon. Ang salaysay na ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sa mga sandali ng katarungan, may panganib na malagpas ang manipis na hangganan patungo sa paghihiganti. Ang pagmumuni-muni sa mga pangyayaring ito ay hindi layuning bigyang katwiran ang mga pagkilos ng rehimeng Nazi, kundi tiyakin na ang mga aral ng nakaraan ay magiging gabay tungo sa isang hinaharap kung saan ang paghihirap ng tao ay hindi na kailanman ipagwawalang bahala o mauulit.